Pag-usapan natin mga kababayan ito mga year-end news. Habang patapos na po yung taong 2024, siyempre yung ating mga national dailies po, the usual practice mga kababayan, balikan yung mga nangyari sa loob ng buong taon, yung 2024 po. Ano nga ba yung nangyari? Kasi yung mga newsmakers naman, nasa pagbakasyon, kaya madalang yung mga controversies ngayon. Kaya madalas yung mga balita mga kababayan recycled lalo na sa politika other than yung mga incidents na mga trahedya tulad ng nangyari pong pagbagsak ng eroplano doon sa airport ng Korea. Yun mga tragedy ganon. Mga breaking news yan palagi. Pero pagdating sa politika po, pahinga muna, recycled. Pero importante itong pag-usapan natin. Kasi natutuwa tayo na yung mga pagnanasa po ng mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po nangyari na bigo. Diba? Sige yung post ng mga DDS, malapit na niya. Malapit ng tapos na po yung 2024, wala mang nangyari sa inyong mga pangarap. Yung pangarap ninyo naging bangungot na. Presidente pa rin mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Di ba? In fact, sabi dito sa report ng the report ng Manila Bulletin, Marcos maintains stability in a disaster political laced 2024. Mantinidong stable po yung Marcos administration, yung mga planong kudita at gusto nilang iupo mga kababayan si Sara. Hindi man po nangyari, iyakan sila ngayon. At ang nakaamba mga kababayan ngayon yung possible impeachment. 3 impeachment cases at baka makulong pa si Sara sa tambak na mga kaso na ipafile sa kanya pagpasok ng 2025 ng Department of Justice. Pati si Digong, may kasong crimes against humanity. O di ba? Ito pa yung balita, 2024, the collapse of the unit team. Ngayon kasi, sa mga analysis ng mga political experts, lagi pong sinasabi nila, away ng Marcos Duterte. Mali po mga kababayan na sabihin natin may away ang Marcos at Duterte. Sabi nga po natin, hindi man po totoo na nag-aaway yung Marcos Duterte. Hindi po nakikipag-away ang Marcos. Kahit nga po pinagbantaan, pero hindi po nakikipag-away yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nating itama ito ng mga statement itong mga so-called political experts. May nang aaway po kasi yung mga Duterte talagang kilalang mga palaaway. Sila man lang po ang nang aaway. Ang Marcos po, hindi man nakikipag-away, ni ang Romualdez. Kayong naniniwala dito sa mga political experts, mali-mali po yung inyong mga pananaw, yung inyong mga sinasabi. Duterte lang ang siging pakipag-away. Kumbaga yung Marcos po, sumasagot-sagot paminsan. Kasi po, tinatanong, kaya sinasagot niya. Tinatanong ng mainstream media. Pero nang pinagbantaan, mga kababayan, siyempre, magsasalita yung ating Pangulo. Pero malinaw yung statement ng ating Pangulo. Never say never anya. Walang intensyon makipag-away po yung ating Pangulo. Wala silang ugaling ganon. Tama po? But before natin mga kababayan ipagpatuloy yung ating pag-uusap, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating topic. Ito yung balita ngayon. 2024, the collapse of the Uniteam. Ang collapse po ng Uniteam, dahil dito po, ito yung salarin, saka yung tatay niya. Para malinaw po, mga kababayan, ang pagkakamali ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakipag-Uniteam sa kanila. Kasi ito sa totoo lang po mga kababayan, kahit hindi makipag-Uniteam ang ating Pangulong Bongbong Marcos, panalo po sa eleksyon, nanalo si Digong dahil po sa Marcos. Nakatikim ng national position yung mga Duterte, including Inday, Sara Duterte, dahil sa mga Marcos. Without the Marcos, walang Duterte po na makikilala sa buong Pilipinas. Yan po yung malinaw. So, tao lang yung ating Pangulo at because of his, yung natura niya bilang isang politiko, gusto niya na magkaisa. Alam niya na ayaw sa kanya ni Digong. Kampanya pa lang, alam na ninyo yung kwento. Kampanya pa lang mga kababayan. Kung ano-ano nang pinagsasabi ni Digong laban sa ating Pangulong Bongbong. Kesyo weak leader, hindi siya believe daw siya sa tatay, pero never kay Bongbong Marcos. Ilagyan nga po ng kalaban, pinatakbo si Bongo, si Bongo po chupi. Tumambling si Bongo po. Umayaw. Kasi alam niya hindi mananalo. Hindi siya mananalo kahit endorse ni Digong. Kahit si Inday, si Sara Duterte, lumaban sa pagkapangulo, endorse ni Digong siyempre. Kasi incumbent president siya. Hindi mananalo. Yan po ang dahilan kung bakit hindi dumiretsos ng run si Sara. Napakalinaw po yon mga kababayan. Ngayon, nabiyak bigla yung Uniteam. Ang dahilan po lang lahat ng kasalanan nasa kay Sara at sa kanyang buong pamilya. Yan sabi rito sa balita. The collapse of the Uniteam at a glance. The Marcos Duterte tandem won the 2022 elections by a landslide with the promise of unity to bring the country forward. But this once formidable partnership called Uniteam collapsed this year due to supposed personal grievances. So tama din po yung personal grievances, pero ang nag-grievance po, hindi yung ating Pangulong Bongbong, kundi ang may personal grievances po si Sara. Kasi hindi makontento po siya. Nagdidemand siya kasi mga kababayan, hindi makapaghintay. Una, gusto niya yung Defense Department na hindi man pwedeng mga kababayan na ibigay sa kanya yung Department of National Defense kasi pro-China siya. Hindi isa sakripisyo dahil sa unity, yung sovereignty and national security and national interest ng ating bansa dahil lang po sa pakikipag-unity niya kay Sara. So tama lang mga kababayan yung naging desisyon ng ating Pangulo na huwag ibigay kay Sara. Pero binigyan siya ng napakagandang posisyon as DepEd Secretary. Hindi man pala kaya. Di ba? Tapos policy disagreements. Tama din po na may policy disagreements kasi yung ating Pangulong Bongbong hindi pwedeng idiretso yung policy lalo na sa international relations, sa foreign policy na pro-China po yung kanyang tatay at yung nagpipiestang mga contractors, mga kababayan dito, mga Chinese. So, tama lang na magkaroon ng policy disagreements at nanindigan yung ating Pangulong Bongbong para sa tamang direksyon dumistansya sa China kasi nagsasamantala sa atin at hindi na ipinagpatuloy yung with string attached na mga projects na gustong pasukin mga kababayan ng China dito sa atin tulad ng railway system sa Mindanao. Ibig bang sabihin dahil sa railway system po na prinamis ng China, isurrender natin yung West Philippine Sea, yung interest natin sa West Philippine Sea. Hindi po yun maaari. That is a sell-out, mga kababayan. Na hindi po papayagan ng ating Pangulong Bongbong. So lahat ng disagreement sa policy po na nangyari, na nag-result sa pagkabiyak ng Uniteam, tama lang po yung stand ng ating Pangulo. Tapos sabi dito, political maneuvering
Ang maniobra po sa politika, hindi man po yung ating Pangulong Bongbong. Ang nauna po na nag-attempt, sila, si GMA, kalyado po ni Inday, ni Sara, inintensyonan po si Martin Romualdez. Kaya clean hands po yung ating presidente at si Martin Romualdez. Sila yung nauna na nagmaniobra. Hindi man po papayagan ang ganon na agenda nila na alisin yung proteksyon ng ating Pangulo, tanggalin si Martin Romualdez para buwelo sila na mag-file ng impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong tulad ng ginawa nila kay Erap Estrada. Matalino yung ating Pangulo. Kaya ang collapse po ng unity team, walang kasalanan dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos other than nakipag-unity team siya kay Sara. Yun lang yung kasalanan niya doon. Na dapat sana hindi na siya nakipag-unity team, mananalo naman siya po kahit hindi si Sara Duterte yung kanyang vice presidente. Tama po yung ating mga analysis, mga kababayan. Sumakailan po si Sara Duterte, yung mga Duterte sa Marcos, ang mga Marcos supporters. Kaya nga po, tapos na yung 2024, yung kanilang attempts na mag-people power, wala man pong people power na nangyari. Hanggang sa huli, kili-kili power pa rin po ang naaamoy natin. Tama ba? Kaya ayos na ayos, mga kababayan. Magtatapos ang 2024. Sabi rito, Marcos maintains stability and a disaster political lays 2024. Stable po ang ating administrasyon. Kahit magsirko-sirko pa yung mga Duterte, walang impluensya sila, mga kababayan. Kahit sa military, lalo na sa military po, walang pumatol sa kanila. Inaway na po. Pati ni Sara, inaway na. Wala siyang trust daw sa armed forces. Pati sa PNP, wala siyang trust. So, anong rason, mga kababayan, na magtiwala din sa kanya yung armed forces? Ang tiwala, mga kababayan, dapat mutual. Di ba? Wala kang tiwala sa armed forces, anong rason na isupport ka ng armed forces? So, mismo yung ating Pangulo yung nagsabi, we are quiet and stable, anya. I mean, the government is functioning properly, although there's a lot of noise anya. That's all it is. It is all just noise. Sabi po ng ating Pangulo, lahat man lang anya ingay. Maingay man lang po sa social media. Sa EDSA po, wala man, tahimik man. Yung INC, magsasagawa po ng rally, nagsabi na po, kasi ginagamit ng mga DDS. Sabi nila, wala man na niya kaming sinusupport na kung sinong tao. Kami anya, we are for peace. Yung rally is for peace. It is for peace and unity ng mga mamamayang Filipino. Kaya yung ayaw sa unity po, pakikiisa, yung mga DDS po na ayaw ng makiisa, hindi sila kasama sa agenda ng INC. Tama ba? Mahilig po manggamit yung mga DDS. Hindi uobra yung mga propaganda ninyo. Kaya ngayon, yung mga DDS vloggers nag-away-away na po. Palibasa sila, mga palaaway, kaya ganoon. Away-away na po sila. So, pagpasok mga kababayan ng 2025, magiging exciting. Kasi gugulong na po yung impeachment cases laban kay Sara Duterte. Then, siyempre, yung mga kasong ipafile ng Department of Justice laban sa pamilya Duterte, including yung recommended na crimes against humanity ng Quadcom. Ito'y kailangan gawin, mga kababayan, para masiguro yung tinatawag nating public accountability. Hindi po pwedeng hindi mapanagot ang dapat na managot. It will be an injustice to the Filipino people pag hindi gumalaw ang ating gobyerno. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourist sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.